SSS members and pensioners, welcome back sa aking YouTube channel. So ang ating tutorial video for today, pag-uusapan naman po natin kung anong mangyayari kapag ang isang SSS Total Disability Pensioner ay namatay. May makukuha pa ba ang kanyang mga naiwang beneficiary? Pag sinasabi po natin Total Disability Pensioner, so sila po yung mga totally incapacitated po. Physically and mentally, wala nang kakayahan pang pagtrabaho dahil doon sa natamo nilang illness or injury. And itong mga total disability pensioner na to ay lifetime pensioner na sila ni SSS. So ngayon, ano nga ba ang mangyayari kapag namatay ang isang total disability pensioner ni SSS? According sa policy and guidelines ni SSS, in case of death of a disability pensioner, upon the death of the permanent total disability pensioner, the primary beneficiaries as of the date of disability shall be entitled to 100% of the monthly pension and the dependents to the dependents' pension, excluding the supplemental allowance. Ibig pong sabihin, kapag ikaw ay total disability pensioner ni SSS at namatay, ang iyong primary beneficiary, kung saan ito ang iyong asawa at below 21 years old na anak, ay magpapatuloy po ng iyong monthly pension. 100% po yan. Ang hindi lang kasama dito ay ang iyong supplemental allowance na 500 pesos. Kasi ang ating mga disability pensioner, maliban doon sa monthly pension guys na nakompute sa kanila, dadagdagan nyo ng 500 pesos monthly para sa supplemental allowance. For example, ikaw member, ikaw total disability pensioner, ang iyong monthly pension ay 5,500 dahil yung 500 is yung supplemental allowance, diba? So kapag nawala ka, ang matatanggap na lang ng iyong primary beneficiary ay ang 5,000. Hindi kasi kasama na doon ang supplemental allowance. Nagigets po? Ngayon karagdagan, sabi ni SSS, if the total disability pensioner has no primary beneficiary and dies within the 60 months from the start of the monthly pension, the secondary beneficiaries shall be entitled to a lump sum benefit equivalent to the total monthly pensions corresponding to the balance of the 5-year guaranteed period, excluding the supplemental allowance. Kapag ikaw total disability pensioner at namatay, at wala ka na ring primary beneficiary, ibig sabihin wala na rin yung asawa mo, at merong lang buhay pa ang iyong secondary beneficiary, let's say ang iyong magulang mo member, or kung wala na yung magulang mo, anak mo na over 21 years old na. Ang makukuha na lang nila guys ay lump sum. Pero papasok na po dito ang 5-year guaranteed period. Ibig pong sabihin, kapag ikaw total disability pensioner, nakapag-pension ka na ng 5 years or more, 60 months or more, ibig sabihin, yung secondary beneficiary mo, wala na pong malalamsam kay SSS. Pero, kapag naka 3 years ka lang na pensionado as total disability pensioner, may natitira pang 2 years ang iyong secondary beneficiary na pwedeng ilamsam kay SSS. At hindi po kasama ulit dito ang supplemental allowance, na kung saan yun po ay 500 pesos monthly. So, hindi po kasama yun. Malinaw dito guys na yung supplemental allowance sa 500 pesos monthly para lang talaga to doon sa member. Pag nawala na si member, hindi na yun ma-avail pa ng kanyang beneficiary. Okay po, so yun po ang mangyayari kapag ang isang total disability pensioner ni SSS ay namatay. Ngayon naman, paano naman kapag ang partial disability pensioner naman ni SSS ang namatay? So sabi ni SSS dito, in case of a member who is on partial disability pension, retire or die, his disability pension shall cease on the disability period approved by SSS based on the degree of his disability has been consumed or upon his retirement or death. Ibig pong sabihin, para po sa ating mga partial disability pensioner, pag namatay po kayo guys, titigil na rin po yung pension. Kasi 'di ba sa partial disability pensioner, hindi naman lifetime yan eh. Magbe-base kayo doon sa binigay ni SSS sa inyong period. Kung hanggang ilang months lang or ilang years lang ang pension nyo.
Okay? Ngayon po, mag-i-stop na yung pensyon nyo, di ba? Ngayon, ang maiiwan nyo pong beneficiary, nakadepende na. Ang makukuha nila, nakadepende na sa iyong record. Let's say, for example, ikaw, partial disability pensioner, namatay ka. Tapos, ang iyong contributions with SSS ay hindi na umabot ng 36 months. Ibig sabihin, lump sum na lang ang makukuha ng iyong naiwan na beneficiary. Kapag ikaw naman, partial disability pensioner, namatay ka, pero ang contributions mo with SSS, nasa 36 months, mahigit pa. Ibig sabihin, yung primary beneficiary mo ay makakapag-pension with SSS. So, depende na po sa records mo ang matatanggap na death claim ng maiiwan mong beneficiary. Okay? Partial disability pensioner. Alright po. That's all for my video for today. Thank you so much for watching, everyone. God bless you all.